Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang hirap, ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kagalakan at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang hirap, ipanin niyo ang trumpeta. Halin pagkaisa tayo upang natin makita ang tinatamasa nating magandang buhay, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kalingap, mga patnubay, gumagabay at nagpapatawad. Halin at simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay ngang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito. Yung sakali man sa tayo nagkasala, marami tayong mga pagkukulang na gawa. Kaya upang tayo'y maging marapat sa maringal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon
ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel, at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita, at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang muka. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ng Panginoon, at makikita na naman nila ang nagniningning ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang pooy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita na isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa chapter 13 pa rin tayo kay San Mateo, sapagkat sa chapter 13 ng San Mateo, punong-puno ito ng mga talinghaga ng ating Panginoon at ito ngayon, iisa-isa natin ito sa pagdiriwang ng banal na misa, sapagkat sa bahaging ito ng ating ng kasaysayan ng ating pananampalataya na noong paman meron ng bigat, halaga at kahulugan ang mga pagsambit ng ating Panginoon na kanyang mga itinuturo, lalo-lalo na ang nilalaman ng kaniyang mga talinghaga upang makapukaw ng puso't isipan ng mga tao, upang sila'y makinig at sila'y makakita
Hindi katulad ng sabi ni Propeta Isaias noon, nakakikita naman sila, hindi man nila nakikita, may pandinig sila pero hindi naman sila ito marinig. Gumagamit si Jesus ng talinghaga para maakit ang mga taong sila'y makinig, tuloy, umunawa, makita ko ano yung pinililiwanag ni Kristo, kinukwento ni Kristo upang sila ay tunay na makakita. Kaya nawa, ito rin ang magiging daan at dahilan sa ating pagdiriwang ng banal na misa sa pagbasa natin ng mabuting balita tungkol sa mga talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. May mga mata ba kayo? Opo. May mga tainga ba kayo? Oo. Tingnan ninyo, makita ninyo at dinggin ninyo upang kayo umunawa at makita ninyo kung ano ang sa loob ng mga talinghaga ni Kristo ay maliwanag na dumarating sapagkat mayroong iniiwang itong magandang itinuturo ang ating Panginoong Kristo, lalong-lalo na iniaangkop ito sa ating kapanahunan. Kung paano inangkop ni Kristo ang kanyang mga salita noong kanyang kapanahunan, gayon din sa paglipas ng panahon, sa takbo ng mga taon at sa buong mundo, meron pa ring halaga at kahulugan sapagkat meron itong natatanging pag-aangkop sa mga kasalukuyang kasaysayan ng buhay ng mga tao. Kaya ito ang ating buhay pananampalataya, maipakita nawa ang mga kahulugan at kahalagahan nito na tinatalakay natin, na pinagninilayan, sapat ito'y magandang sangkap sa maganda nating buhay pananampalataya na marubdob ang ating pangangarin na ang pananampalatayang iyan ay nagbibigay lalong kaliwanagan sa dapat nating makita at dapat nating marinig, lalong-lalo na kung ito'y iniaangkop natin sa ating pangkasalukuyang hamon sa buhay. Maigli lamang ating mabuting balita ito, pero dalawa magkasunod sa pati-isa ang pinapakay ng ating Panginoong Kristo. Una, pinapakay niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Kapag sinabi ni Kristo ang paghahari ng Diyos at walang lakip na mga talinghaga, hindi lalo nilang maunawaan, magpapaliwanag lamang si Kristo. Bibigyan nila ng kaliwanagan pero ang kanilang puso't isipan ay wala doon sa binabaybay ni Kristo upang ipaliwanag ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Dinaan ni Kristo sa maraming kwento na ito'y nasa sa loob ng kanilang nasasakupang pangunaob, nasakupang pangkaraniwang nang nakikita nila sa kapaligiran. Tulad sa ating mabuting balita tungkol sa bukid. Alam nila kung anong bukid. Alam nila kung anong pinagtatamnan ng mga tanim. Alam nila kung ano yung kaitsura upang sabihin na nila, nagkukwento si Jesus tungkol sa bukid. Alam ko yon. Sige, at habang nagkukwento si Kristo, inilalarawan naman ng mga tao ang may kinalaman sa bukid. Ito sa ating mabuting balita. At ang dalawang itinanghal tungkol sa talinghaga, may kinalaman sa bukid. Una, may kinalaman sa bukid, pero sa bukid pa lang yun, may nakabaon na kayamanan. Siguro marami doon mga iba't ibang mga kayamanan, baka alahas yun, o mamahaling mga alahas yun, maginto, o kaya baka ito yung kayamanan kung may salapi doon sa loob na yon. Natuklasa, siguro ito treasure hunter. Di ba? Sabi mo iba may Bible scholars, ayan, meron isang mangangalakal doon sa kalawa nating talinghaga, parable ng ating Panginoong Kristo. Siguro ito ay treasure hunter. Di ba? Nangangalakal siya ng kanyang natutuklasang mga kayamanan na sa lalim ng lupa o bukid na tinatawag dito. Kaya merong sitwasyon sa panganap na pangyayari, bukid, merong kakaiba sa bukid na may kakaiba sa galaw ng mga tao upang sabihin ang bukid na ito ay ginamit na ating Panginoong Kristo sapagkat maipapaliwanag niya na may kayamanan sa ilalim ng mga lupa nito, sa bukid na ito. At nung matuklasang ito, agad siyang umuwi at pinagbili ang kanyang mga ari-arian, at ang pinagbilan ninyo ay binili niya ang bukid na iyon. At syempre, alam natin kung ano kasunod, bubungkalin niya itong kayamanan na ito. Kaya
nakikita ng mga tao kung ano yung unti-unting ipinakikita ng ating Panginoon sa paggamit ng talinghaga na sa loob ng kanilang pangunawa, sapagkat ito ay nasa loob din ng kanilang karanasan sa buhay. Ano ang tinuturo ng ating Panginoon? Tingnan natin muna ikalawa. Ang ikalawa ay isang mangangalakal na naghahanap ng perlas. Alam nila kung ano ang perlas. Tulad natin ngayon sa ating kapanahon, alam natin kung ano yung tsura ng perlas. At alam din natin na iba-iba ang perlas. Meron talagang mamahalin, meron talagang very precious pearl. At alam natin na talagang iba-iba ang presyo niyan at iba-iba ang kilatis niyan. Ika nga, kung ikaw ay alahero at titinan mo, kikilatisin mo ang peras na yan, iba-iba ang kanilang nakikita upang sabihin, ito ang pinakamahal sa mga perlas. Nasa loob na, nasa ilalim ng lupa, bubungkalin pa ng binubungkal pa itong mamahaling kayamanan na ito. Pero noong itong perlas na ito, nakikita ko ano yung pinakamahalaga at pinili niya ang precious pearl. At ganun din ang ginawa niya, umuwi siya. At pagkatapos pinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at binili ang mga perlas na iyon ng isang mangangalakal. Kaya dalawang kasaysayan o dalawang talinghaga sa iisang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Una, may kahalagahan ang paghahari ng Diyos. Upang ipahatid sa mga tao, there is the great importance of the kingdom of God. Tulad ditong mga talinghagang ikinuwento ng ating Jesucristo para palabasin na lamang huwag ninyong maliitin ang paghahari ng Diyos. It is the kingdom of God of most important, very, very important in the life of many believers. Very, very important to all of us. Kaya ito isa sa mga pagbibigyan ng diin na ating Panginoon sa kanyang kwento. Ang paghahari ng Diyos is of great importance sa ating lahat. Kaya kung ito'y importante, huwag niyo itong aalisin sa isipan ninyo. Huwag niyo tatalikuran nito. You have to face the reality and what it is to be taken as the best way of great importance to know about the kingdom of God. Upang sabihin na ating Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, kayo, nagpapahalaga ba kayo sa paghahari ng Diyos? Do you give importance to the kingdom of God? Ayan. Yan yung mga katanungan noong pa man ng ating Panginoon hanggang sa kasalukuyan. At sabihin ni Kristo, pues, kung ito'y importante sa inyo, pahalagahan ninyo ito. Bigyan nyo ng kahulugan at kahalagahan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pananahan ng Diyos sa buhay nito, siya naghahari. Yan ba naghahari sa inyong puso't kalooban? Yan ba ang tinatangi ng inyong isipan? Yan ba ang binibigyan ninyo of great importance in your everyday life undertaking? In every life situations. Yes, sabihin natin Panginoon Kristo hanggang sa kasalukuyan. Ang anumang binibigyan natin importansya ay may pitak sa ating puso't kalooban at hindi itong mapapalampas natin kung hindi we deal it with great importance also. Mayroon tayong pagpapahalaga. Sapagkat pinapahalaga natin ang Diyos sa buhay natin, ito itinatangi natin at hindi ito basta na lamang pinawawalang bisa. Ito'y binibigyan ng pagpapahalaga all the way, pangkalatan, para sa kabutihan ng lahat, para pangmatagalan, perpetual, upang sabihin ang paghahari ng Diyos, pangmatagalan, and true eternity, naririyanan yan at hindi nawawala. Give it that utmost importance. Ikalawa, at sabihin na ating Panginoon sapagkat meron itong kahalagan at kahulugan, pues, bigyan nito ng kaukulang pansin sa mamagitan ng inyong mga gawain, sa inyong mga salita. Kung ang paghahari ng Diyos is of great importance, let it be known through your bodily movement, ika nga. Let it be known by your words, in your deeds. Let it be known by your work.
Yan. Kaya sabihin na ating Jesucristo, yan ba ang pinibigyan na magandang halimbawa na sa isipan lamang, pero hindi ito sinasabuhay ang paghahari ng Diyos. Oo, nakita natin ang kahalagahan, pero binibigyan ito ng buhay sa salita at sa gawa. Binibigyan ito ng kahulugan at kahalagahan sa ayos ng pamumuhay natin sa balat ng lupa. Sa takbo ng ating pang-araw-araw na buhay, narin ang paghahari ng Diyos at binibigyan natin ng kulang pansin, kahalagahan. Siyempre, alam natin na ito ay mahalaga sa buhay natin. Kaya hindi ito maiaalis sa atin. We cannot separate ourselves. So the kingdom of God now at hand. Narito sa ating piling. Narito siya sa piling natin at hindi ito maiaalis na basta-basta na lamang sapagkat we put efforts in making it known in our words and deeds the value of the kingdom of God. Kung kukwento lang ng ating Jesucristo ito, hindi ito maitatawid sa puso't isipan ng mga tao. Nakakakita pero hindi naunawaan, nakarinig pero may pandinig man pero hindi naman ito binibigyan ng kahulugan at kahalagahan. Ito ang napakaganda, napakatlo. Ang katalo nito ay ang paghahanap. Paano mo ito mahanap? Kung sasabihin, nakikita mo na yan, nakaharap mo na yan, hindi mo ba ito nakikita? Sapagkat nakita mo na, nagawa na, pinagbili mo na yan lahat ng iyong ari-arian, binili mo na ang bukid na yon, pagkatapos nakabaong kayamanan, hindi mo ba nakita kung ano yung kayamanan nakabaon? Meron naghahanap ka ng mga mahaling perlas, nakita mo na ang pinakamahalaga, ano ngayon ang saloobin mo, ano ngayon ang gagawin mo, o kaya sasabihin, sino yon? Yan. Para bigyan ko ng halaga. Alam ba ninyo, sa likod ng matanihagang itong sa ating binabanggit ngayon, si Kristo yan, siya ang kayamanan, siya ang pinakamahalagang perlas. Ang katanungan ito sa kanyang kapanahunan, meron bang pagtanggap? Hanggang sa kasalukuyan, may pagtanggap ba? May pagtatangi ba? Nagbibigay ba ito ng kahulugan, kahalagahan ang buhay ni Kristo sa ating puso't kalooban, sa ating pagkatao, sa lahat ng ating gawain, sa lahat ng ating nilalayon sa buhay na ito? Do we give importance in the life of Jesus in our lives? O iba ay wala, o kaya nag-aalinlangan, o kaya ay tumatalikod, yung iba nang wawalang bahala. Pero, sabihin, that is the kingdom of God. To know Jesus Christ and to accept Him totally in our lives. To be of great value to us. Siguro, maaaring makailang katanong, paano niyo ginagawa ang ganitong pagpapahalaga natin sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya ito ngayon sa pagdiriwang ba na misa, nililiwanag ni Jesus ang lahat ng bagay, dinadaan sa talinghaga. May paliwanag, pero nakakaunawa ba tayo? Ang paunawang hinihingi ni Kristo, pagsasabungay ng mabuting balita, pagpapahalaga, oo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Oo, may pagtatangi, hindi lamang sa kaisipan, ngunit nakikita ang pinahalaga natin, tinatangi natin ang buhay ni Kristo sa ating buhay, pang-araw-araw na buhay. At hindi lamang sa isang banda lang noon, pero sabihin natin ang paghahari ng Diyos sa kapiling natin si Jesus ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Halina makapanalig, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Nawa magbigay halaga at kahulugan itong mabuting balitang nasasayan natin upang lahat natin pagtibayin si Jesus sa piling natin magpakailanman. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti
At huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanila mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tinataas ang ating Panginoong Kristo, may tunay na pagtanggap, puso't kaluluwa at kalakasan upang maitangi natin si Jesus na nagkaroon ng bahagi sa atin at nagbigay kahulugan sa ating pagtahak sa buhay na ito. Sa ating mga salita at gawa, minamarapat natin ito maitanghal, bigyang kahulugan, sapat siya ay mamahalin talaga, siya ay tunay na pinakamahal na perlas, na tunay na nagbabigay halaga ang paghahari ng Diyos, kapiling si Jesus. Kaya ang madigin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin maganap sa buhay, at ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at maling pagkabuhay niyo anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, sa Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang paghahari ng Diyos sa piling na natin, bubukal at binapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Halina, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang panigalang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakip ng ating panalangin. Sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supremem
regnum de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus